Ang Laperal White House ay isa sa mga pinakakilalang haunted house sa Pilipinas. Matatagpuan ito sa kahabaan ng Leonard Wood Road sa Baguio City. Ang bahay ay itinayo noong 1920s ng prominenteng Laperal family, na noon ay isa sa mga pinakamayamang pamilya sa lungsod. Ang bahay ay ipinatayo ni Roberto Laperal, ang patriyarka ng pamilya. Ang disenyo nito ay isang tradisyonal na estilong Victorian, na nagpapakita ng karangyaan ng panahon. Noon, ito ay naging sentro ng mga pagtitipon at aktibidad ng pamilya Laperal. Ngunit sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, naging madilim ang kasaysayan ng bahay. Sa pagsakop ng mga Hapon sa Pilipinas, ang Laperal White House ay ginamit bilang base militar ng mga sundalong Hapones. Maraming nakulong, tinorture, at pinatay sa loob ng bahay, kabilang ang mga miyembro ng pamilya Laperal. Sinasabing ang mga kaluluwang nasawi sa bahay ay nanatili at hindi matahimik, dahilan upang maging tanyag ito bilang pinagmumultuhang lugar. Ayon sa mga kwento, madalas daw makita ang espiritu ng isang babaeng nakasuot ng puti na lumalakad sa loob ng bahay. Maraming nakarinig ng mga kakaibang tunog, gaya ng pagkalabog ng mga yabag sa hagdan at pag-iyak ng bata. Mayroon ding mga nagsasabing nakakakita ng mga anino o mga multong bigla na lamang nagpapakita sa mga bintana. Isa pang popular na kwento ay ang tungkol sa isang batang babae na mahilig daw maglaro sa harap ng bahay. Maraming bumisita na nagsasabing naramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin sa kabila ng init ng panahon, na tila may presensya ng ibang nilalang. Noong 2007, ang Laperal White House ay binili ng negosyanteng si Lucio Tan. Ginawa itong isang art gallery na nagpapakita ng kultura ng mga Ifugao at iba pang mga tribo sa Cordillera. Gayunpaman, nananatili pa rin ang reputasyon nito bilang isang haunted house, at marami ang bumibisita para makita ang kilalang tahanan ng kababalaghan. Ang Laperal White House ay hindi lamang isang makasaysayang gusali, kundi isa ring simbolo ng mga alaala ng nakaraan, maganda man o masakit. Ang mga kwento ng kababalaghan na bumabalot dito ay patuloy na nagbibigay ng takot at pagkabighani sa mga bumibisita. Hanggang ngayon ito ay nananatiling isa sa mga pinakakontrobersyal at nakakatakot na pasyalan sa Baguio City.